Mga classmate, buntis ka. Ha, buntis. Buntis siya. Hindi halata ah. Ang landi naman. Isang beses lang kami. Paano ako nabuntis? Sino yan? Huwag kang maingay. Nandito lang sa paligid yan. Hindi makakatakas. Hanapin agad. Tito, ano nang nangyari sa'yo? Ang sama ng pakiramdam ko. Tito, kumalma ka. Tandaan mo, ako si Fu Yangxing. Sisiguraduhin kong pananagutan ko ito. Ano ang gusto mo, kayang-kaya kong ibigay. Kailangan ko ng pang-tuition. Kailangan kong tumakas sa pamilyang ito. Mukhang mayaman itong tito. Siya lang ang tanging makakatulong sa akin ngayon. Gusto ko ng pera. Gusto kong ilabas mo ako rito. CJ. Narinig mo ba? Kaninang umaga, may lalaki. Sa loob, sinundo siya ng iba. Ang labo naman yan. Ang buong pangalan ng barangay ay sinira niya. Oo nga. Ano nang ginagawa ninyo rito? Umalis na kayo. Lahat, umalis na. Nagawa mo. Natatakot ka pang makita? Ikaw na babae. Talagang walang hiya. Huwag niyo na akong paluin. Nin, may urgent akong lakad, uwi muna ako. Huwag kang mag-alala, ako ay siguradong, pananagutan ka, hintayin mo ako. Ikaw na babaeng walang hiya. Ikaw ay naglakas loob na gumawa ng kahihiyan. Ikaw at ako. Patayin kita. Ang bigay kaya ko. Patayin. Tito, naniniwala ako sa'yo. Dapat mo akong ilayo rito. Nandyan na. Ay, hindi ba't ang kasintahan niya, ang susundo sa kanya, ito, 1 buwan na, wala pa ring balita. Sa tingin ko, ginamit lang siya ng libre. Tama. Boss Leo, kakatahi lang, nang sugat niyo sa ospital, ang suot niyo pa ay hiniram sa janitor. Bakit kayo nagmamadali na pumunta rito? Susunduin ang misis ko. Baka nag-aantay na yung nen. Kalahating milyon. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba talaga naiisip na magkakagusto siya sa isang besurero mong tulad mo? Heto ang sasabihin ko sa'yo, bayad sa pinsala sa isip nung gabing iyon, 250,000. Kulang ng 1 piso, hindi kayo makakaalis. Sa totoo lang, yung unang gabi niya, ipagbibili dapat talaga yun. Kahit kanino, pareho lang. Ngayon, napunta pa sa isang dukhang tulad mo. Gusto ko ng pera. Gusto kong iyo mo akong ilayo dito. CJ. Yun pala ang ibig niyang sabihin. Uwi na tayo. Ang password ay 228,900. 228,900. Sixth Master. Hindi na natin isasama pabalik ang ginang? Nagkakailangan lang naman. Ang ginang ng pamilya Few, hindi siya karapat-dapat. Alis na. Tito, bakit pati ikaw, niloko mo ako? Hayaan mo na, yung malanding yun. Sira na naman ang pangalan. Si Wang Mazi sa kabilang bahay, ayaw tanggapin. Ang problema, kalahati lang ang bigay sa dote. Kahit kalahati, pera pa rin yun. Mamayang gabi, papapatayuin ko siya at ihahatid kay Wang Mazi. Mabuti. Hoy, huwag niyo siyang palabasin. Sundan niyo. Ang gamot ko.
Hanapin! Hanapin! Lolo, ako po si... Binibini, tulungan niyo ako. Sige na, mas importante ang buhay niya. Hoy, nandyan siya, habulin. Magandang araw po, Ginoong Fu. Ginoong Fu, ayon po kay Ginoong Anim, may masamang balak ang babaeng yon. Huwag na po kayong maghanap ng manugang. Umuwi na po kayo. Lolo, pakisama na po niyo ako. Binibini, ikaw ang sumagip sa akin kanina. Siyempre, tutulungan din kita. Sumakay ka sa sasakyan. Hoy, hoy, Xiao Wanwan, pagbalik mo, babaliin ko ang mga binti mo. Lolo, salamat po sa pagsagip sa akin at sa pagbibigay ng pang-tuition ko sa kolehiyo. Sa hinaharap, tiyak na pagbabayaran ko ang kabutihan niyo. Mabait na bata, ito ang calling card ng apo ko. Kung may kailangan ka, diretsuhin mo siyang kontaken. Sige po. Fiancé, parang pamilyar ang pangalang ito. Estudyante, buntis ka. Buntis. Ate Zhao, magandang pagkakataon ito. Si Xiao Wanwan na to, kalaban sa pagiging personal na estudyante, ni Professor Zhu. Bakit hindi natin? Profesor, ang ganyang probinsya ng Bruja, walang hiya, hindi karapat-dapat na makapag-aral sa parehong universidad na pinapasukan natin. Guro, ganyang klaseng tao na galing probinsya, batang hamog, hindi marunong kumilos, hindi talaga karapat-dapat na kasama namin sa parehong universidad. Paalisin na. Paalisin siya, paalisin siya, paalisin siya. Paalisin na ninyo siya. Huwag. Mga estudyante, ang aming paaralan ay medyo liberal, pero hindi talaga namin papayagan na magkalat ang mga estudyante. Ganito na lang, estudyante, bukas, papuntahin mo rito ang ama ng bata, basta't mapatunayan na lihayti mo ang relasyon ninyo, hindi makikialam ng labis ang paaralan. CJ, salamat po, guro. Okay, maghiwa-hiwalay na kayo. Ate Zhao, ang dali namang pinatawad ni Professor Zhu, baka naman, ay desisyon na talaga, desisyon naman o hindi. Gagawin ko ang lahat para siya mismo, ang umalis ng kusa. Bukas, papuntahin mo rito ang ama ng bata, basta't mapatunayan na lihayti mo ang relasyon ninyo, hindi makikialam ng labis ang paaralan. Isang beses ko lang siya nakita, parang nangangarap lang na hanapin siya. Mabait na bata, ang gastos mo sa kolehiyo, ako ang bahala, mag-aral kang mabuti. Baka naman pwede kong hinga ng tulong ang apo ni Lolo Fiu. Hello, magandang araw. Ang boses na ito. Kumusta? Si Ifig Fu po ba ito? Sabi po ni Lolo Fiu, kung may problema ako, hanapin kita. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Boss, tama po, may bilin si Boss Fu. Sinagip niya ang isang batang babae, at ipinagkatiwala niya ito sa inyo. Kailan pa naging interesado ang lolo sa pakikialam? Nasaan ka? Sa cafeteria ng Aston University. Nasa campus lang ako. Pupuntahan kita. Boss, kung may iba po kayong gagawin, bukas na lang po natin pag-usapan ang donasyon para sa laboratory building. Ayos, mamaya, kailangan ko lang ng tulong ni A.V. Fiu sa isang palabas. Hoy, hindi ba't ito yung babae sa school natin, nabuntis sa labas? Kumakain pa sa cafeteria, hindi ba niya iniisip na baka, makahawa pa kayo? Siya pala yun. Sino pa ang gagamit ng pinggan na kinainan niya? Pasensya na, sa iba na lang ako kakain. Gusto mong umalis, hindi ganoon kadali. Ano ang gusto ninyong gawin?
Gusto mong umalis, hindi ganoon kadali. Ano ang gusto ninyo? Xiao Wanwan, ang mga lugar na upuan mo, kailangang idisinfekta lahat yan. Ang kahirapan at karumihan, nakakahawa yan. Magkakaklase tayo. Huwag ninyo akong aabusuhin ng labis. Ano ngayon kung aabusuhin kita? Tulad mo, sa unang araw pa lang ng klase, nakakahiya ka na sa paaralan. Mabuti nga at hindi ka pa pinapalayas. Hawakan siya. Pilitin mo siyang dilaan, ang upuang ito. Dilaan mo. Bitawan niyo ako. Ang mga babaeng tulad mo na walang modo, dapat turuan ng leksyon. Tama, tingnan natin kung sa susunod, maglakas ka pa ng loob na kumain sa harap ko. Nagbayad ako rito. Bakit hindi ako pwedeng kumain? Kumain, gusto mong kumain, no? Ang daming tao. Nasaan si Miss Xiao? Nandoon siya. Ngayon, bubusugin kita. Tumigil kayo. Boss Fu, Anak, ako si Fu Yangsing. Huwag kang matakot. Ikaw pala. Tito, Sixth Master. Magkakilala kayo. Hindi. Tito, ikaw. Naibigay ko na ang pera. Ano pa ba ang gusto mo? Mabait na bata. Ang gastos mo sa kolehiyo. Ako ang sisigot. Mag-aral kang mabuti. Hindi ba't ang gusto ko lang noon ay makahingi ng pang-tuition kay Tito para makaalis sa baryo? Nagawa na niya iyon. Ano pa ba ang aasahan ko? Huwag mo na akong tatawagan. Nandidiri ako. Tito, Ano? Kulang pa ba ang pera? ako. Kung malaman ni Tito na buntis ako, sa kanya, magagalit siya ng gusto. Ipapa-abort ko kaya? Pero walang kasalanan ang bata. Hayaan mo na. Sixth Master. Kung aalis tayo ngayon, maapi si MS, Xiao. Masyado mo siyang maliitin. Una, tumawag siya sa akin, tapos nagpanggap na inaapi. Talagang mapaglinlang. Narinig ninyong lahat, di ba? Kahit si Sixth Master, nandidiri sa kanya, isang babaeng kinamumuhian ni Sixth Master. Bakit pa natin siya pinagbibigyan? Walang hiya, lumabas ka, nakakahiya pang mag-aral ng medisina. Sa tingin ko, mas mabuti pang magprostituta ka na lang. Hindi ganoon. Pakinggan ninyo ako. Kung mahilig ka naman palang, mang-akit ng lalaki, bakit hindi natin hoveran, at kunan ng litrato para i-post online? Ayos iyan. Sige, Huwag kayong lumapit. Ginoong Leo, buntis si Xiao Wanwan. Ano na namang pakana ito ng babae? Totoo po, nakita ko sa school network, si Xiao Wanwan, sa freshman orientation, ay na-detect na buntis, mga 1 buwan na. Kung tutuusin, iyan po ay sa inyo. sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang unang gabi niya, ay talagang ipinagbibili. Kahit kanino ibenta, pareho lang, ngayong pagkakataon, napunta pa sa isang hampas lupang tulad mo. Hindi ako naniniwala. Gago ka. Kanina, nakipagkita ka kay Wanwan, tapos hindi mo pa siya tinulungan? Wala akong oras na katulad mo, para tulungan ang isang babaeng puno ng daya. Bastos, akala mo ba hindi ko alam na si Wanwan, ang babae noong gabing iyon, at ngayon, buntis pa siya, siya ang magiging future young madam ng pamilya ko. Isang pokpok lang siya, hindi siya karapat-dapat. Anong pokpok? Naimbestigahan ko na, nanay at kapatid niya lang, ang may kagagawan, walang alam ang tanggang yon. Ikaw lang ang lalaking nakasama niya. Ano? Bumalik tayo, umuwi tayo. Huwag naman. Huwag. Ha ha ha. Tanggalin din ang strap ng damit niya.
Dahil malandi ang buhay niya, kunan natin ng litrato at i-post sa internet. Para magkaroon siya ng advertisement. Huwag. Kung ganoon ang buhay niya, kunang kuhaan ng litrato at i-post sa internet. Para magkaroon siya ng libreng advertisement. Huwag. Buntis ka na nga sa kung sino-sino, nagmamalinis ka pa rito. Hindi ganoon. Kung hindi ganoon, edi sabihin mo nga, sabihin mo kung sino, ang ama ng sanggol mo. Kahit sabihin kong si Tito, pero yung ugali niya kanina, hindi rin naman sila maniniwala. Hindi ka makasagot, no? Siguro napakarami mong lalaki kaya hindi mo alam. Sige, kunan natin siya ng video at i-upload natin para makahanap din ng ama, yung anak niya. Nin, may urgent akong lakad, uwi muna ako. Huwag kang mag-alala, pananagutan ka talaga ni Tito. Hintayin mo ako. Yung bigay kaya po. Tito, naniniwala ako sa iyo. Dapat mo akong ilayo dito. Nin, pasensya na, nabigo ako sa pangako ko. Huwag mo na akong tatawagan sa hinaharap. Kadiri, Tito, ano? Kulang pa ba ang binayad ko? ako. Nin, mali si Tito. Bilisan mo pa. Mas mabilis? Ang dami niyang suot, hindi kita yung. Habdan pa natin. Huwag. Huwag. Kung ayaw mong mamatay, tumigil ka. Kung ayaw mong mamatay, tumigil ka. Tito, Bakit ka nandito ulit, Liu Ye? Pasensya na, mali ang Tito. Yung nambubuli sa'yo, hindi ko siya palalampasin. Nasaan ang principal? Liu Ye, ito po ay. Ang mga tinatanggap ng eskwelahan nyo, grades lang ba ang tinitignan, hindi ang ugali, kung ganyan ang ugali, ng lahat ng estudyante, dito. Ang laboratory building na to, mas mabuti pang hindi ko nalang i-donate sa mga ego. Huwag po kayong magalit, Liu Ye. Yung mga nanggulo ngayon, tanggalin natin lahat. Liu Ye. Nagkakamali ka yata. Si Xiao Wanwan po ito. Siya to, bastos ang buhay, nabuntis pa sa ibang lalaki. Sinusubukan ko lang pong, protektahan ang reputasyon ng eskwelahan. Ibig mong sabihin, na ang tagapagmana, ng angkan ng Fu ay anak sa labas. Ang dinadala ni Xiao Wanwan, ay kay Liu Ye. E di, siya na ang asawa ng panganay ng pamilya Fu. Kung gayon, siya ay, ang ginan ng pamilya Fu. Ginoong Liu, hindi ko alam ang kanyang pagkakakilanlan. Nakikiusap ako, bigyan ninyo siya ng pagkakataon. Anak, ayos ka lang ba? Tito, sa buong buhay ko. Ngayon ko lang naranasan na may tumayo para sa akin. Salamat. Huwag kang mag-alala, basta nandito ako, walang sinuman ang mag-aabuso sa'yo. 1-1. Ginoong Liu, may dugo. Ang mga babaeng ito, gusto kong wala silang mapasukan na paaralan at walang tatanggap sa kanila para magtrabaho. Sino ang magpapaunlad sa kanila sa Jiang Province? Kung may makakaya, ay kalaban ko si Fu Yangxing. Ginoong Liu, huwag kayong mag-alala. Ang mga umabuso sa biyenan, hindi namin palalampasin ang kahit isa sa kanila. Ikaw pala, Tito, Ginoong Liu, magkakilala ba kayo? hindi. 1-1, paumanhin, nagkamali ako noon. Huwag mo na akong tatawagan sa hinaharap. Nandidiri ako, Ginoong Liu, kung aalis tayo ngayon, maaaring abusuhin si Ginang. Xiao. mali ang pagtingin ko sa kanya. Una, tumawag siya sa akin, tapos nagpanggap na inaapi. Talagang mapaglinlang siya. Anak, basta gumaling ka lang, sa hinaharap babayaran ko ito, ng 1,000 beses.
Ligtas na ang pasyente sa panganib. Wala namang malaking problema. CJ. Lolo Few. Tara, upo tayo. Lolo, ano ito? Anak, kakagaling mo lang sa ospital. Nagdadalang tao ka na ng dugo ng pamilya ko. Ikaw ang bayani ng pamilya namin. Ito naman, para sa iyo ang lahat ng ito. Ayusin mo ng mabuti ang sarili mo para mabigyan ng sorpresa ang batang yon. Opo. Kung gayon, Binibini, samahan ko na po kayo para maligo at magayos. Hindi na, kaya ko na. Naku, ito pala ang buhay ng mayayaman. Bumalik na po si Ginoong Fu. Binibini, ang pantulog ninyo. Sige, salamat. Ginoong po, nakauwi na po ang Binibini. Nasa kwarto po siya ngayon. Naliligo. May iba pa bang damit? Ang damit na ito, parang. May iba ka pang damit? Ang damit naman. Tito, bakit ka bumalik? Nin, bahay ko ito. Pasensya na, aalis na ako ngayon. Tay, Tito, ako, pasensya na. 1-1. Pasensya na. Nagkakamali ako noon sa'yo. Pero maniwala ka mula ngayon. Ako'y magiging libo-libong beses na mabuti sa'yo. Kaya, pwede bang huwag kang matakot sa akin? Yung pagbubuntis ko ng patago, hindi ka ba galit? Masaya nga ako, hindi galit. Panaginip lang ba ito? Nanay ko, Hoy, walang hiya ka. Nag-college ka lang. Akala mo kung sino ka na. Hindi mo pa sinasagot ang tawag ko. kakagaling ko lang sa ospital. Kakagawa lang ng operasyon. Nagpa-opera ka pa. May tinatago ka talagang pera. May sakit ang lola mo. Umuwi ka rito sa weekend. Malubha ba ang sakit ni Lola? Isang babae ka lang. Anong college? Sa susunod na mga araw, magpakasal ka na lang ng maayos. Mamaya, sa kulungan ng tupa ka ulit matulog. Maria, saan galing yung 300k na bigay pang kasal? Yung si Wang Mazi sa kabilang baryo, gusto ang ate mo. Akala mo ba itong babae ay mahal pala? Ha ha ha. Akala mo ba, na wala ang isang palamunin? Dumating naman ang mag-aanak. Ha ha ha. Tito, pwede mo ba akong samahan sa amin? Basta masaya ka. Kahit saan tayo pumunta. Ngayon, may tito na akong sandalan. Kailangan nang ayusin ang ilang bagay. Ito, Malaking bagay ang pag-uwi sa magulang. Dapat ayusin mo ang sarili mo para hindi isipin ng mga magulang mo na minamaltrato ka ng pamilya Few. hindi pwede. Ayaw mo. Ayos lang, nak. Papapalitan ko agad ng bago. Suot ko na lang ito pag uwi. Ito. Hindi lang ako. Tito, ikaw rin, dapat ang pinakaluma ang suot mo. Hindi kaya masyadong hamak ito. Pero okay lang, may iba akong handa. Ginang, ito po ang inihanda ni Ginoong Fu bilang dot para sa biyenan ninyo. Pigeon's Blood Ruby, nagkakahalaga ng milyon-milyon. 10 kilo ng ginto bilang dot at 3 bahay na bilya para sa mga magulang at kapatid mong lalaki ay manirahan sa Jiangcheng, kasama ang ilang mamahaling sasakyan para sa kanila. Hindi na kailangan. Pag uwi, dala lang tayo ng basket ng prutas. Ha? Yung pag-uwi sa magulang, dapat pumili tayo ng magandang sasakyan. Hindi na rin.
Pag uwi natin, tricycle lang ang sasakyan natin. Ang hamak naman. Hindi kaya balak ng binibini. Nahiwalayan si Ginoong Fu. Anak, galit ka pa ba sakin? Tito. Ikaw, isinilang kang may gintong kutsara sa bibig. Lumaki ka sa pagmamahal at pag-aaruga. Hindi mo talaga alam na sa mundong ito, maraming magulang ang hindi nagmamahal sa sarili nilang anak. Kaya naman pag uwi ko, gusto kong subukan sila isang huling beses. Kung may natitira pa bang pagmamahal sa akin. CJ, susundin kita. Uwi na tayo. Dala-dala ang mga alahas, sumunod sa likuran. Kung maganda ang ipakita ng magulang niya, lahat yan ay mapapasa kanila. Opo. Huwag. Totoo ang sinasabi ko. Isang buwan na. Nasaan na ang anak mo? Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon, kung hindi ko pa rin siya makita. Hindi mo na rin makikita ang anak mong lalaki. Ma, huwag kang matulala. Tawagan mo na agad yung babae. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Ha ha ha. Totoo nga ang sinabi mo. Ang ganda-ganda talaga. Kuya Wang, huwag muna kayong magingay. Uunahin muna namin siyang lokohin para pumasok para hindi na magulo. Sige, sige. Ikaw na babae, naalala mo pang umuwi. Bakit ka agad nananakop? Ikaw na babae, alam mo pang umuwi. Bakit ka nananapak agad? Ay, sino ka ba? Anak ko to. Ako ang nagdidisiplina. Anong pakialam mo? Asawa ko siya. Asawa. Xiao Wanwan, ang tapang mo na ah. Ikaw, naglakas loob kang. Pakasalan ng matandang to sa labas. Hoy, teka, sandali lang. Itong lalaki, mukhang mahirap. Pero iba ang dating. Baka naman mayaman pala to. Ewan ko sa'yo, tingnan mo yung sira-sirang kotse niya, at yung gusot-gusot na damit, saan ba siya? Nagmukhang mayaman. Hoy, teka, hindi. Parang familiar ang mukha niya. Parang nakita ko na sa TV. Magtanong ka muna ng maigi. Alamin mo, wala lang. Taga saan ka? Anong trabaho mo? Magkano ang dala mong bigay kaya? Oo, magkano? Sabihin mo yung sinabi ko sa'yo. CJ, susundin kita. Taga-katabing baryo, manggagawa. Wala akong dala. Ha, alam ko na, lukha ka. Huwag kang magmadali. Unang pagkikita lang natin, hindi ako nakapaghanda. May dala akong munting handog. Huwag ninyong maliitin. Sumunod ka. Ha ha ha. Hay. Ang daming pera. Ha ha ha. Yayaman na tayo. Hindi ba't sabi mo, hindi ka kukuha ng bigay kaya? Unang pagkikita natin, dapat mag-iwan ng magandang impresyon. Wow, ang bigay kaya ay nagkakahalaga ng bilyon. Leo Quiwa, yayaman na ang pamilya ninyo. Pigeons Blood Ruby yan, di ba? Sabi nila, isang piraso lang yan, ay makakabili na ng maliit na bahay sa lungsod. Ikaw na dukha, anong pagpapanggap yan? Mga peking alahas lang yan. Akala mo ba, hindi ako nakakita ng totoong alahas? Kawawang dukha, anong pagpapanggap mo dyan? Mga peking basura ang dala mo. Akala mo ba ako, hindi nakakita ng tunay na alahas? Nanay, ano ba ang ginagawa mo? Maingat itong inihanda ni Tito. Walang kwentang babae ka. Pinaghirapan kitang palakihin. Inaasahan kong pagtanda mo, makakapag-asawa ka ng may malaking dote. Ngayon, eto na nga. Ikaw mismo, walang hiya, naghanap ka pa ng matandang lalaki sa labas. Kung malaman ito ni Wang Mazi, Array, siguradong isusoli niya ang pera. Hindi pwede to. Ano na ang gagawin ko? Huwag kang makialam, baka hindi kita patawarin. HMP, ang aming anak, pwede naming murahin. Lumaki siya nang hindi kumita ng kahit piso, tapos ikakasal pa sa isang hampas lupang tulad mo. Mabuti nga at hindi ko siya pinatay. Una kong inisip, kayo ang mga magulang ni Wanwan, kaya dapat kayong tratuhin ng maayos. Mukhang hindi na kailangan. Ba, kawawang dukha, ang pagtrato mo ay ang magbigay ng mga peking basurang ito para lokohin ako. Hindi marunong tumingin. Ang ilang bagay lang na hawak mo ay nagkakahalaga na ng 5 milyon. Nabubuang ka na sa kahirapan. Nagmamalaki ka sa akin, ha? Maria, dali.
ipasok niyo siya sa silid tulugan. Si Wang Mazi, hindi ko na kayang pigilan. Oo nga, tama, sige. Wow. Aray, peke, ang kapatid mo, nakahanap ng walang kwentang lalaki. Ikaw, babae ka, ikakasal ka na. Paano ko babayaran ang dote kay Wang Mazi? Ipinagbili niyo ako. Siyempre, kung hindi ka ibebenta, saan kukuha ng pambayad sa dote para makapag-asawa ako? Halika. Sumama ka sa akin sa silid tulugan. Bitawan mo. Hindi ko inakala na ang asawa ko ay tiningnan niyo bilang kalakal. Nin, hindi pa ganap ang paggaling mo, huwag kang magalit. Umuwi muna tayo. Babawian ko sila ng paunti-unti sa hinaharap. Kapag dumating ka na, huwag ka nang umasa pang umalis. Lumabas ka. Kahit na ikakasal ka na, ilalabas kita at ipagbibili ng mura. Kailangan mo pa rin kitain ng pera para sa akin. Kung pumasok ka na, huwag ka nang umalis. Lumabas ka. Kahit na ikakasal ka na, lumabas ka at ibenta mo ang sarili mo sa mababang halaga. Kailangan mo pa rin ibalik sa akin ang pera. Sa aming baryo, paano kayo nagkaroon ng mga taong walang hiya na tulad ninyo? Ipinagbibili pa ang sariling anak na babae sa isang lalaking mas matanda pa sa kanyang ama? Tama, nag-asawa na si Wanwan. Labag sa batas ang ginagawa ninyo. Ano ba ang pakialam ninyo? Huwag ninyong gawing masyadong pangit ang sitwasyon. Baka mapag-usapan pa tayo. Anak. Kahit na si Wang Mazi ay ganoon ang kanyang ugali, pero mabuti naman siya sa asawa. Di ba tama? Oo, tama. Hindi ka naman pahihirapan ng iyong mga magulang, di ba? Tama, ate. Ayaw mo rin namang, nasa harap ng mga tao sa baryong ito, ay mapahiya ang pamilya natin, di ba? Mag-inarte ka lang ng konti, tama na yon. At ako ang iyong nag-iisang kapatid na lalaki. Isipin mo naman ang dote para sa akin. Tama. Tatay. Nanay. Alam ko. Sa mga mata ninyo, hindi ako kailanman nakapantay sa kapatid kong lalaki. Kaya't hindi ako kailanman sumagot sa pagbugbog. Hindi sumagot sa pambubulyaw. Buong puso akong naging katulong ninyo ng mahigit 20 taon. Kayang-kaya ba ninyong talagang ipakasal ako sa kanya? Ano ba ang masama kay Wang Mazi? Kung mapunta ka sa kanila at makapagdala ka ng isang batang lalaki, ang pamilya natin, sa bayang ito, ay magiging napakapangyari na. Ang galing pala. E di ikaw na lang ang magpakasal sa kanya? Hoy, ikaw. Mga kababayan, ipinapahayag ko na simula ngayon, si Xia Wanwan ay wala ng koneksyon sa pamilyang ito. Binibigyan pa kita ng mukha, ha? Mabuti akong nakikipag-usap sa'yo. Ayaw mong makinig. Huwag kang magalit kung magiging bastos ako sa'yo. Ipinahahayag ko. Simula ngayon, ako si Xia Wanwan ay wala ng koneksyon sa pamilyang ito. Nagpapakabait ako sa'yo, no? Maayos kitang kausap. Ayaw mong makinig. Huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Siraan ang kamay niya. Hindi. Huwag. Itong sampal, ituring na lang na bayad sa pagpapalaki nila sa akin. Bayad. Panaginip mo lang yan. Kahit pangalawang kasal ka na, kailangan mo pa ring ibenta ang sarili mo ng ilang 10,000 para mabayaran mo kami. Si Wanwan ay isang malayang individual. Habang nandito ako, wala sa inyo ang may karapatang kumontrol sa kinabukasan niya. Payo ko sa'yo, kung gusto mong makaalis ng maayos sa baryong ito ngayon, huwag kang makialam. Kung gusto kong umalis, wala kayong kapangyarihang pigilan ako. Una, naisip ko na kayo ang magulang ni Wanwan, kaya gusto kong ibigay sa inyo ang buong kayamanan. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala kayo. Mas mabuti pang i-donate ang mga alahas na ito, kaysa mapunta sa kanila. Opo. Umalis ka dyan. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng Imperial Green Jade na ito? Imperial Green? Gusto mong lokohin kami ng peking bato? Dapat nag-research ka muna. Ang tunay na ganito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kayang-kaya ba ng mga dukha tulad ninyo? Ano ba ang nangyayari? Kunin mo na ang asawa ko. Hoy, sige, Kuya Wang. Halika na. Tito, Huwag kang tatawag. Sasabihin ko sa'yo, ngayong araw, maliban kung siya ang pinakamayaman sa buong lalawigan na si Fu Yanxing, kahit sino pang dumating, hindi kanya maliligtas. Paano mo nalaman na hindi ako si Fiancin, si Six Master Fu? Tumigil ka sa pagsigaw. Sasabihin ko sa'yo, ngayong araw, maliban na lang kung si Fu Yanxing, ang pinakamayaman sa buong probinsya, ang dumating. Kahit na ang hari ng langit pa ang pumunta rito, hindi ka pa rin maliligtas. Paano mo nalaman na hindi ako si Fiancin, Ginoong Fu? Ikaw si Ginoong Fu? Kung siya si Ginoong Fu, ako naman ang lolo ni Ginoong Fu. Ha. Tumingin ka nga sa sarili mo. Ano ba yung sira-sirang sasakyan at damit mo? Nagpapanggap ka pang ikaw si Ginoong Fu. Huwag na nating patulan ito.
Ngayong araw, sino mang makapatay sa lalaking ito, mula sa doon, bibigyan ko ng 10,000 piso. 10,000 piso. 10,000. Huwag ninyong gagawin yan. Mga salba kayo, tinawagan ko na ang mga bodyguard sa labas ng baryo. Papunta na sila rito. Ngayong araw, kahit na ang hari ng langit pa ang dumating, dito pa rin kayo luluhod. Kuya, kasalanan ko, dinala kita rito. Umalis ka na, wag mo akong intindihin. Ned, sabi ko na sa'yo, hindi kita bibigyan. At saka itong pagkakataong ito, hindi pa sapat yan para sa akin. Nagpapanggap ka pa rin. Bugbugin ninyo ng husto. Kuya, Tumigil kayo. Naalala ko na. Parang nakita ko na siya dati. Ayon sa kapitan, siya ang nag-develop ng tourism project sa baryo natin. Ang pinakamayaman, si Fu Yanxing. Siya nga si Ginoong Fu. Naalala ko na. Parang nakita ko na siya saan man. Ayon sa pagpapakilala ng kapitan, ang nag-develop ng tourism project para sa ating barangay ay si Fu Yanxing, ang pinakamayaman. Siya talaga si Sixth Master Fu. Si Sixth Master Fu pala. Bro, tulungan kita. Ano ba tong nangyayari? Huwag mo akong ipahamak. Hindi. Tay, nalilito ka na ba sa katandaan? Tingnan mo ang suot niya, mukhang mahirap. Paano pwedeng maging si Sixth Master Fu? Kahit ang tandang at inahin sa bahay, hindi mo maiba, mali ang alaala mo. Paano ako magkakamali? Sabi ng kapitan. Espesyal na aalagaan ng pinakamayaman ng pamilya natin. Ilang beses ko nang tiningnan ang brochure. Hindi ako nagkakamali. Dahil sa alaala ng aking asawa sa kanyang bayan, handang-handang ako na malugi para mamuhunan sa mahirap at malayong lugar na ito. Pero ngayon, mukhang, hindi naman karapat-dapat. Tay, paano siya maging si Fu Yanxing? Naka-tricycle lang siya. Talagang hindi siya. Hoy, may brochure ka, di ba? Oo nga, nasaan na? Dali, kunin mo. Bakit ko ba nakalimutan to? Sandali lang. Ano ba to? Ay, kahapon, naglaba ako, nakalimutan kong alisin yung mga laman ng bulsa. Okay na yan, pa. Siguradong hindi si Fu Yanxing yun. Hindi na kailangan tingnan yan. At saka, yung Ginoong Fu the Sixth, magpapakasal kaya siya sa babaeng yun. Nakakahiya talaga. Hindi pwede. Tatawag ako para makasiguro. Hehe. Hoy, Kapitan, pumunta ba sa ating baryo ngayon si Ginoong Fu the Sixth? Akala mo sino ako? Malalaman ko ba ang itinerary ni Ginoong Fu the Sixth? At saka, sino ba si Ginoong Fu the Sixth? Pupunta ba siya sa sirasirang lugar natin? Hindi. Kanina, parang nakita ko si Ginoong Fu the Sixth sa bahay namin. Anong oras na ngayon? Hindi ka pagising sa panaginip mo. Ngayon, sa ating baryo, kritikal na yugto ng pagpapaunlad ng turismo. Huwag mo akong bibigyan ng problema, ha? Sige. Kung magkaproblema ang proyektong pangturismo, gagawin kong wala kayong pwesto sa baryong ito. Sige. Kapitan, may mga opisyal na nakakita kay Ginoong Fu the Sixth na pumunta sa ating baryo. Talagang pumunta siya? Nako, si Xiao Kun, laging may gulo. Wala na tayo. Bilasin nyo. Sabi nga ng kapitan, paano pupunta dito, si Ginoong Fu? Pero kung titingnan mo yung itsura, parang hindi naman peke. Anong peke? Ay, Kuya Wang, bakit ka lumabas? Sagutin mo ko, sino tong lalaki? Sabi nitong lalaki, siya raw si Fu Yanxing, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Si Ginoong Fu? Hahaha. Nakita ko na minsan si Ginoong Fu. Mukha nga siyang katulad, pero hindi siya yon. Tsaka, itong taong to. Nasayang lang ang oras ko, dahil sa inyo. Ginoong Fu, yung mga maliliit na proyekto noon, isang body double ang pumupunta, nakahawig mo. Siguro nakita niya yon. Ang galing niyang magpanggap, akala ko talaga totoo. Kuya Wang, nahuli na namin yung babae. Ikaw na lang, dalhin mo na siya. Hahaha. Dalhin mo na. Oy, bata. Huwag mo siyang hawakan. wag mo akong hawakan. Ako na ang babae ni Tito. Ibebenta mo pala ang anak mo sa dalawa? Wag mo akong hawakan. Sa Tito na ako. Nagbebenta ang anak mo sa dalawang tao, ha?
Kuya Wang, pakiusap, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Ang anak kong babae ay nadaya ng isang hampas lupang lalaki. Sinisiguro ko sa'yo, kapag napangasawa ka ng anak ko, sa loob ng 3 taon, sisiguraduhin kong magkaanak siya ng 2 lalaki. Tama. Ibabalik namin ang kalahati ng dowry. Ano sa tingin mo? Kuya Wang, totoo ang sekretong recipe ng nanay ko. Siguradong magkakaroon ka ng isang malusog na anak na lalaki ngayong taon. Wala na ba kayong konsensya? Tumahimik ka. Ayos to. Sasabihin ko sa'yo. Ang mga babae, dapat tratuhin na parang hayop. Basta makapag-anak lang para sa akin. Wala akong pakialam sa iba. Haha. Pero kung hindi siya makapagbuntis, huwag kang magalit kung magiging magaspang ako sa inyong lahat. Tara na. Halika, mag-anak tayo ng lalaki. Bitawan mo siya. Bitawan mo ako. Ngayong araw na ito, kahit dalhin mo ako, wala ring mangyayari. Buntis na ako sa anak ng tito. Gago ka. Hinamon mo ako? Binili ko siya, para lang magkaanak. Ginawa mo akong tanga? Ma, tingnan mo ang anak mong ito. Walang hiya, ginawa niya to. Si Lauye at ang kanyang asawa ay legal na mag-asawa. Natural lang na magkaroon sila ng anak. At may asawa na nga pala. Akala mo ba hindi ko alam yon? Mga tao, bugbugin nyo hanggang mamatay ang pamilyang ito. Kuya Wang, ngayon ko lang din nalaman to. Huwag kang mag-alala, may paraan ako, may paraan. Bitawan mo ako. Bitawan. 1-1. Kuya Wang, buntis lang naman yan, madali lang yan. Ngayon na. Ipapalaglag ko na yan para sa'yo. Huwag. Hatakin nyo siya palayo. 1-1. Laoye. Una, patayin nyo yung bata, tapos yung matanda. Ate, sinira mo ang plano ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung ano ang mangyari sa sanggol, sa tiyan mo. Walang problema kung masaktan to. Ikaw, Tung, paano kung masaktan ang katawan mo? Baka hindi ka na manganak. Bilisin mo. Honey, inumin mo to. Ayaw ko. Ayaw mo? Tuloy. Hanggang sa uminom siya. Tigilan nyo. Basta payagan nyo lang. Si Six Master. Iinom ako. Bilis. Huwag mong gawin yan. Kapag may nangyari sa asawa ko, papanagutin kita ng libo-libong beses. Nang ahas kang manakot sa akin? Ako. Sixth Master. Si Sixth Master nga talaga. Brother Wang, hindi ba't sinabi mong nakita mo na si Sixth Master? Ay, dati ko lang siya. Nakita ng malayo. Tsaka, ano ba naman ako? Hindi naman ako karapat-dapat na lumapit kay Sixth Master. Ay nako, wala na. Yun. Baka si Sixth Master nga talaga yun. Ay nako, huli na. Yung, hindi kaya si Sixth Master nga talaga. Ate ko. Kaya pala kayo, may lakas ng loob na bumalik. Yun pala, may mga ekstrang artista kayong dala. Ekstrang artista. Eh ano pa, ikaw na isang dukha, nagmamaneho ng sira-sirang kotse, nakasuot ng gulanit na damit, pwede ka pang magpanggap na mayaman sa kabilang baryo, pero magpapanggap ka bilang Sixth Master, karapat-dapat ka ba? Nakagulat ka. Yung pera mo, pang isang araw lang yan, di ba? Pag umalis na yung mga ekstrang artista mo, magiging masakit to para sa'yo. Aayusin kita, isang araw lang sapat na. CJ. Isahin nyo, simulan na. H, hindi mo magagawa. Pag naubos na pera mo sa mga artista, wawakwakin kita. Malapit ka ng mamatay, matigas pa rin ang mukha mo. Gawin na. Anong ginagawa ninyo? Ay, mabuti naman at dumating ang kapitan, para siyang panig sa amin, kapitan. Sasabihin ko sa'yo, dumating na ang kapitan. Pag nagkatipon-tipon na ang mga tao, kayong mag-asawa, malalagot. Aray, kapitan, mali ang tinamaan mo. Yung mga nanggulo, sila yon. Si Sixth Master yan. Ginugutom nyo ba ang buong baryo namin?
Sixth Master, hindi ko alam na dumating kayo. Kasalanan ko. Siya si Lao Ye. Ginagawa ninyo, pinahihirapan ninyo ang aming barangay. Lao Ye, hindi ko alam na dumating kayo. Kasalanan ko po. Punong barangay, baka, nagkakamali ka ng tao, mukhang mahirap siya, hindi maaaring si Lao Ye yan. Tumahimik ka. Nag-donate si Lao Ye ng 1 bilyon para ipinagawa ang aming barangay. Paano ko malilimutan ang aking sponsor? Ibig sabihin, tunay ang lahat ng ginto at alahas na yun. Nako, di ba't malinaw na yan? Aking milyon-milyong alahas. Nasayang lang. Huwag na nating isipin yan. Nakapangasawa na ng mayaman ng ate ko, kaya sa hinaharap ang mga alahas na ito, lahat ng gusto niya, makukuha niya. Lao Ye. Pagkakamali lang iyon, Array. Magkakapamilya na tayo. Pakawalan mo na ang iyong Oo. bayaw. Nagbibiro lang ako kanina. Biro lang. Oo. Biro lang talaga. Totoong kapatid ko si Wanwan. Paano ko magagawa? Naipagbili siya? Ganun pala. Babae lang naman yan. Ano pang silbi mag-aaral pa? Sa ilang araw, magpakasal ka na lang ng maayos. Ngayong gabi, matutulog ka ulit sa kulungan ng tupa. Kung gayon, bibiro din ako sa kanila. Kanina, alin ang kamay na nanakit sa asawa ko? Iyon ang puputulin ko. Si Wanwan ay tunay kong kapatid na babae. Paano ko magagawang ipagbili siya? Ganoon ba? Ganun pala. E di, biruin ko rin sila. Kaninong kamay ang nanakit sa asawa ko? Yun ang puputulin ko. Mali ako, Ginoo, hindi na ako uulit. Siya lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya namin. Ginoo, pakiusap, kahabagan ninyo siya. Isang kamay lang, nanghihinayang ka na. Kanina, gusto mong ipakasal si Wanwan sa isang matandang lalaki at patayin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi ka nanghinayang noon? Ay. Wanwan, anak, alam kong nagkamali ako. Tulungan mo ang kapatid mo. Tulungan mo siya. Pakiusap. Ate, pakiusap. Ikaw ang tunay kong kapatid. Hindi mo pwedeng hayaan akong mamatay. Nin, ganyan-ganyan ang ginawa nila sa'yo. Huwag kang magpadala sa awa. Ate, mula bata, ikaw na ang laging mabait sa akin. Mga masasarap na pagkain at inumin. Ako ang laging inuuna mo. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Siyempre naman, ikaw ang paborito niya mula pagkabata. Anak, Ang sipang ito ay para sabihin sa inyo. Nawala na akong kinalaman sa inyong pamilya. Mula ngayon, mabuhay man o mamatay ka, wala na akong pakialam. Akala ko ako lang, mas matapang pa pala ang misis ninyo. Xiao Wanwan, naglakas loob kang manampal sa akin. Ang sipang ito, dahil hindi na kita kapatid. Hindi na kita pagbibigyan. Ang sipang ito ay para sa plano mong patayin ang sanggol sa tiyan ko. Gagaw kang. Xiao Wanwan, kapatid mo siya sa dugo. Walang utang na loob. Nakapangasawa ka na ng mayaman. Nakalimutan mo na, ang pamilya mo, di ba? Mula nang kayo ay magtulungan, nalinlangin ako, hindi na tayo pamilya. Mula ngayon, wala na akong pakialam kung mabuhay kayo o mamatay. Tito, mula ngayon, ikaw na lang ang pamilya ko. Sige, Wanwan. Ang mga bagay na hindi mo naranasan noon, ibibigay ko lahat sa'yo. Ang mga paghihirap na dinanas mo, hindi ko hahayaang masayang lang yon. Ginoo, mauna na po kayo at ang inyong asawa. Ako na po ang bahala rito. Ginoo, sila pong pamilyang ito ang may kasalanan. Nagkamali po ako. Huwag po ninyo akong pansinin. Isang basura lang po ako. Kapitan, pakiusap po. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Ginoo, kayo po. Maaari po bang kahabagan niyo sila? Patawarin niyo na po sila. Akala ko'y mahirap ang inyong baryo, kaya tinulungan ko kayo. Pero sa tingin ko ngayon, ang mga kabataan sa inyong baryo ay pawang mga salbahe at walang ginagawang mabuti. Wala nang dahilan ang Few Corporation na tulungan kayo. Simula ngayon, ikakansela ang plano para sa resort. Ano? Tingnan ninyo ang ginawa ninyo. Papatayin ko kayo. Liu Ye. Dito. Mukhang hindi na kailangan pang kumilos. Xiao Wanwan. Swerte mo talaga. Ang ina ay iginagalang dahil sa anak. Hihintayin kong manganak ka. Itatapon ka ni Liu Ye. Maligayang pag-uwi, Ginang Liu. Nin, ito ang mga inihanda ko para sa'yo. Gusto mo ba? Tito, ayaw ko. Ayaw mo ba?
May 50 milyon sa card na ito. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Kapag naubos na, magpapadala ulit ako. Tito, hindi ko ibig sabihin yon. Sobra-sobra na ang ginawa mo para sa akin. Hindi ko na ito maaaring tanggapin pa. Maliit na bagay lang yan. Ngayon ko lang nalaman, Tito, ang buhay mo noon ay hindi talaga masaya. Kasalanan ko, hindi kita inasikaso. Pero okay lang. Sa hinaharap, hindi kita hahayaan na magdusa pa. Salamat, Tito. Malamig dito sa may daanan ng hangin. Huwag kang tumayo ng ganyan. Kung magkasakit ka, baka magreklamo na naman ang baby sa tiyan mo. Halika, isasakay kita sa likod ko. Ang swerte niya talaga, nagdalang tao kay Ginoong Leo. Dati, isa lang siyang probinsyana. Ngayon, lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Yan ang tinatawag na ina ang yaman dahil sa anak, kung hindi dahil sa bata. Akala mo ba magkakagusto sa kanya si Ginoong Leo? Ang bait mo sa akin. Dahil ba ito sa iyong anak sa tiyan ko? Xiao Wanwan. Swerteng-swerte ka talaga. Ina ang yaman dahil sa anak. Hihintayin kong manganak ka. At itatapon ka ni Ginoong Leo. Kung hindi dahil sa bata, akala mo ba magkakagusto sa kanya si Ginoong Leo? Ang pamilya Fu ay hindi nangangailangan ng mga taong madaldal. Mag-empek ka at umalis ka na. Tito. Sir. Ang ganda. Sir. Talagang walang pagmamahal sa akin si Sir. Sinabi ng doktor, hindi pa ngayon, muntik na akong mawalan ng kontrol. Sir, paumanhin. Hindi ko sinasadya. Anak, huwag kang magsasabi ng paumanhin kailanman. Sir, salamat sa iyo, simula nang ako'y lumaki. Wala pang sinumang gumawa ng mabuti sa akin ng ganito. Ito pa lang yan, basta ang gusto mong gawin, sinusuportahan kita. Gusto kong pumasok sa eskwela. Hindi pwede. Sir, sabi ng doktor, okay na ang katawan ko. At saka yung nangyari sa opening ceremony, hindi mo ba't naghanap ng tao? Para pigilin yon, maliban sa aming kolehiyo, wala nang ibang nakakaalam. CJ, May isa pang bagay. Huwag mo akong sunduin at ihatid sa eskwela. Dapat sekreto ang ating pag-aasawa. sige, susundin kita. Assistant Sue. Sabihin mo, isang babae, bakit nagtatago ng pag-aasawa? Ginoong Leo, tinutukoy mo ba ang misis? Hindi ba't sinabi niya dati, kayo po? Nahihiya siyang ikasal sa inyo. Ang misis kasi noong una, ay para magpasalamat sa kabutihan ng matandang Ginoong Fu, kaya pinili niyang pakasalan kayo. Walang pagmamahal. Gustong itago ang pag-aasawa, ay normal lang. Maganda ang sinabi mo. Wala kang sahod ngayong buwan. Itong masamang bibig ko, ano ba ang sinabi ko kanina? Anak, pagpapasalamat lang ba ang nararamdaman mo sa akin? Ano to? Noong nakaraan, naapi ka, dahil wala kang pera, ngayong papasok ka ulit. Kailangan mong magbago ng itsura. Tito, sobra naman ito. Hindi na kailangan yan. E di, dito ka na lang magpahinga. CJ, isusuot ko na. Tito, Aalis na ako. Malalate na ako sa klase.
Nakita mo na bang mayamang dalaga na naka-e-bike papasok? Eh ano ang dapat? Sa sundo at ihahatid ka ng bodyguard. Ang social naman yan. Sige na nga. Boss. Talaga bang kampante ka na mag-isa siyang papasok? Huwag kang mag-alala, nakausap ko na ang paaralan. Hindi na maulit ang nangyari noon. Hoy, sino yung babae yun? Ang yaman-yaman. Hindi ko siya kilala. Pero okay lang. Basta mayaman, type ko yan. 1-1. May social night ang department natin mamaya. Sumama ka na. Kailangan kong umuwi sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos ng klase. Hoy, sasabihin ko sa'yo, magandang pagkakataon ito para makipag-usap sa mga upperclassmen. Kung palalampasin mo to, wala kang matatakbuhan sa hinaharap. Huwag kang magsisi. Ganon ba kabigat? Siguro okay lang kung maiiwasan ko ang mga bodyguard. At umuwi ng ilang oras na late. CJ, sasama ako. Ayos. Kuya, pumayag na siya. Ayos. Kuya, di ba may girlfriend ka? Kung malaman to ni Ate Hui, magwawala yan. Paano mo maihahalin tulad sa kanya yung babae na yon? Nakita mo ba ang suot niya? Ang buong outfit niya, milyon-milyon na ang halaga. Kung mahuhuli ko siya, lahat ng gusto ko, makukuha ko. Eh yung kay Ate Hui. Naghiwalay na kami 5 minutong nakalipas. Tandaan mo, huwag kang magsalita ng labis. Kung hindi, papahirapan kita. Huwag kang mag-alala, di ako magsasalita, di talaga. Ano bang mali sa ginawa ko? Babaguhin ko. Huwag mo akong iwan, please. Di kita gusto, maintindihan mo? Imposible. Di ako naniniwala. Junior, ako si Kuya Zu, kapareho mo ng department. Dito yung social night, samahan kita. Salamat, kuya. Sino yun? Bakit ang bait ni Min sa kanya? Hui, siguro freshman yun. Base sa suot niya. Malamang mayaman yan. Ano naman kung mayaman? Kung maglakas loob siyang agawin ang lalaki ko. Pabubuhayin ko siyang mas masahol pa sa pagkamatay. Ano naman kung mayaman siya? Kung maglakas loob siyang makipag-agawan sa akin ng lalaki. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Unang pagkikita natin, Xiao Wanwan. Iinom ako para sa'yo. Paumanhin, kuya. Hindi ako umiinom ng alak. Wanwan, bagong solta ka lang kaya hindi mo alam. Siya ang presidente ng aming student council. Hindi mo iinumin ang handog ng presidente? Gusto mo pa bang magtagal dito? Tama. Si Kuya Zu kasi, ang campus heartthrob ng buong universidad. Malaking karangalan na nag-aalok siya sa iyo. Paumanhin, kuya. Sobra na talaga ang nainom ko. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Hindi ko kailanman gusto. Napilitin ng taong gusto ko. Hala, gusto pala ni President Zo ang babaeng ito. Wala naman yan kundi pera. Hindi naman siya mapapantayan ni Ate Hui. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Amin. Kuya, huwag kang magbibiro. May boyfriend ako. Ayos lang. Nagbabago ang puso ng tao. Mahaba pa ang panahon, maghihintay ako. Junior, may isang babaeng estudyante na nakakulong sa isang private room. Pwede mo ba siyang tulungan? Sige, pupunta ako ngayon. May kaklase ako, naipit sa isang private room. Pwede mo ba siyang tulungan? Sige, pupunta na ako. Walang tao sa kwartong ito ah. Hindi man lang nakakandado ang pinto. Aalis na muna ako. Babae, nangaakit ka pa kay Amin. Gusto mo bang mamatay? Mali yata ang pinuntahan ninyo. Hindi ko kilala si Amin. Nag-aarte ka pa rin. Kanina sa private room, harap-harapan kanyang niligawan. Tapos sasabihin mo hindi mo siya kilala. Sinungaling. Yung senior na yun kanina, ngayon ko lang siya nakilala. Kakakilala mo lang, niligawan ka na. Mukhang ngayon, kailangan mong pagbayaran to. Takot kang magsabi ng totoo. Anong gagawin ninyo? Anak, kumusta ang araw mo sa eskwelahan? Nasaan siya? Ma'am. Hindi pa po umuuwi si ma'am. Hindi pa umuwi. Tawagan mo. Tinawagan po, pero palaging binababa.
Sixth Master, nawawala po si ma'am. Hinanap na sa buong eskwelahan, wala po. Hello, Six Master. Sagipin mo ako. Hoy, Lily. Sagipin mo ako. Nagtangka ka pang magsumbong sa labas. Anong nangyari sa'yo, anak? Kumain ba kayo nang ang lakas ng loob ninyo at nakahaspang galawin ang asawa ko? May asawa na pala siya, Tito. Ang asawa mo ay nanunukso ng iba habang kasal kayo. Tinutulungan lang kita na linisin ang bakuran mo. Pinapayuhan kitang tumigil ka na. Kapag hinawakan mo siya, kahit isang hibla ng buhok, talagang hindi kita palalampasin. Ang ganda ng kombinasyon. Isang babaeng manloloko at isang lalaking baliw. Kahit sino, pinagbabantaan mo. Hindi ka man lang nagtanong-tanong tungkol sa aming pamilyang Zhang ng Jiang Province. Hindi rin basta-basta mapagbantaan ang sinuman. I-locate sa loob ng 3 minuto ang posisyon ng aking asawa. At saka, yung sinasabi ng babaeng yon na pinuno ng pamilyang Zhang. Dalhin din niyo rito. Kapag hindi niyo sila nakita, isang-isang kayong tatakas. Opo. Ano pang hinihintay ninyo? Mag-umpisa na kayong kumilos. Dahil nakasuot ka ng mamahaling damit, akala ko mayaman ang pamilya mo. Hindi ko inakala na nangakit ng matandang lalaki at umaakyat sa pamamagitan ng katawan. Kaya pala kahit hanapin sa buong Jiang Province, hindi makita ang isang taong may apelyidong Xiao. Ang ganitong klaseng babae, dapat gasgasin ang kanyang mapanlinlang na mukha para hindi na siya makipag-flirt. Nagkakamali kayo, wala akong ginawa. Liu Ye, uminom muna kayo ng tubig. Liu Ye, Liu Ye. Ang tagal na, nasaan na ang tao? Ginoong Leo, narito na po ang pinuno ng pamilya Zhang. Ginoong Leo, Nagkaroon na kayo ng napakagandang anak na babae. Tawagan mo siya kung may mangyari sa asawa ko. Babawi ako sa inyong buong pamilya ng libong ulit. ano? Ang suwail na anak na ito. Ate Fe. Isulat mo sa mukha niya ang salitang kabit para malaman ng buong paaralan kung anong klaseng tao siya. Wala akong ginawa, maniwala kayo sa akin. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring magsabi ng totoo. Hawakan ninyo siya. Bakit bigla akong tinawagan ni Papa? Papa, Walang hiya kang anak. Nasaan ka na ngayon? Ano ba talaga ang ginawa mo? Ang aming pamilya. Pinahamak ko ang aming pamilya. nasa labas lang ako. Pinapagalitan ko lang ang isang kabit. Wala namang problema. Gago. Alam mo ba kung sino siya? Si Liu Ye. Isa lang siyang babaeng manloloko. Pero pagkatapos ngayong gabi, sinisiguro ko, kahit ang mga pulubi sa kalsada ay aayaw sa kanya. Hoy! Hoy! Tawagan mo ulit. Hoy! 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 Hello, ang tinatawagan ay hindi maaaring makontak sa ngayon. Liu Ye. Kasalanan ko, hindi ko siya naituruan ng maayos. Liu Ye, natagpuan na ang lokasyon ni Madam. Nasa Wending Entertainment Club. Dalhin mo ang lahat ng tao, pati ang ama niya. Ipapaalam ko sa kanila ngayong gabi kung anong klaseng tao ang kanilang ininsulto. Opo. Nagpapautos ka pa para magsumbong sa tatay ko ng palihim. Hindi ako. Gusto mo bang maagang mamatay? Si Ginoong Six. Pinapayuhan ko kayong tumigil na. Kung hindi kayo titigil at malaman ito ni Ginoong Six, hindi niya kayo palalampasin. Nang basta-basta. Ginoong Six. Sinasabi mo sa akin, asawa mo si Ginoong Six. Ang kulit-kulit mo. Totoo, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Akala ko, mahilig ka lang mangakit ng lalaki. Hindi ko inaasahang, magaling ka rin mang-intimidate. Si Ginoong Six, kilala siyang hindi interesado sa babae. Isang gintong binata, paano ko hindi malalaman kung ikakasal siya? Kung sinabi mo lang na isang playboy, baka naniniwala pa ako. Sayang, hindi ka gusto ng isang tulad ni Ginoong Six, isang masamang babae. Ngayon, ako na ang kikilos para kay Ginoong Six, para linisin ng maayos ang basurang ito na sumisira sa reputasyon niya. Nagagawa mo pang magkalat ng chismis tungkol kay Ginoong Six.
Mukhang sawang-sawa ka na talaga sa buhay. Wala. Ang babaeng tulad mo, dapat dalhin sa impyerno. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Nasa cellphone ko. Ang litrato ng kasal namin ni Ginoong Six. Paano kung hindi rin alam ni Senior? Imposible naman yun. Kung talagang si Sixth Master ang asawa niya, bakit pa siya magtangka kay Amin? Ano ba to? Ayaw mag-on. Ang galing ng pag-arte. Nakakatakot naman. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Nag-claim na asawa raw ni Sixth Master. Mukhang nananaginip ka pa. Dapat gisingin natin siya para magising sa katotohanan. Magandang ideya yan. Ito, espesyal kong dinala mula sa Cog-Eta. Alagaan ninyo siyang mabuti. Ano ang gagawin ninyo? Ano? Siyempre, para magising ka sa panaginip mong malayo sa katotohanan. Anong kwarto sa club? Nalaman mo na ba? Nasa second floor. Papatayin ko sila. Umalis ka dyan. Ang aming pamilyang Zhang ay tuluyan ng naglahok ngayon. Ang walang utang na loob na anak na ito, mamaya talagang papatayin ko siya. Kuya Zhu, si Xiao at ang mga kasama ni Hui ay tinawag sa CR, hindi mo sila pinigilan. Kalahating oras na ang nakalipas. Kung hindi ka pupunta ngayon, magkakaproblema. Ano ba ang alam mo? Sa pinakamapanganib na sandali lang, ako ang lalabas para tumulong. Saka ko siya talaga maakit. Yan ang tunay na pagligtas sa dilag. Tamang-tama na ang oras. Oras na para kumilos ako. Umalis ka dyan. Bulag ka ba? Si Kuya Zhu, si Sixth Master. Si Sixth Master? Bakit siya nandito? Kuya Zhu, hindi ba't sumaklolo ka kay Xiao? Hindi mo ba nakita, mukhang papatay si Sixth Master? May malaking gulo sa club na ito. Kuya Zhu, hindi ba't sumugod ka para iligtas si Xiao? Hindi mo ba nakita ang mukha ni Sixth Master? Parang gusto niyang pumatay. Malaking gulo ang mangyayari dito sa club. Sa lapi at kagandahan, sa harap ng buhay, wala silang halaga. Tara na, umalis na tayo. Nakakainip, 1 minuto pa lang, himatay na. Gisingin natin at ituloy. Hindi ko ginayuma ang boyfriend mo. Pakiusap, patawarin mo na ako. Buntis ako. Buntis, mas masaya pala ito. Subukan nating magpustahan. Hulaan mo, ilang palo lang ang kailangan para maagasan ka. Huwag. Basta huwag niyong saktan ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Walang kasalanan ng bata. Sayang lang, ipinanganak sa katawan ng isang babaeng tulad mo. Kaya tiyak na hindi ito makakakita ng liwanag. Tigilan nyo. Nakarating ka rin. Sixth Master, siya nga ba talagang babae ni Sixth Master? Dumating ka na rin. Si Liuye nga talaga, asawa ni Liuye. Gago ka, ang aming pamilya Zhang. Napahamak ngayong gabi dahil sa'yo. Pa, talagang hindi ko alam. Alam man o hindi, ano ngayon? Kung sana ay naging mabait ka lang palagi. Ngayong araw, hindi sana tayo napasubo sa kapahamakan ng pamilya Zhang. Liuye, nagkamali ako. Asawa mo po, ang unang nanusol sa boyfriend ko. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Boyfriend mo? Oo, siya ang may kasalanan. Anong klaseng tao ba ang boyfriend mo? Para pansinin ng asawa ko. Paano nila inapi ang asawa ko? Dapat doble ang bayad nila. Magsasara ang Zhangs ngayong gabi. Mula ngayon, huwag mo nang papansinin. Sa lungsod ng Jiang. Tingnan mo ang ginawa mo. Tito. Tito, muna.
Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako, please. Tito, patawarin mo na ako, please. Binibining asawa, mauna na po akong maghatid sa inyo sa taas para maligo kayo. Tito, naghihintay ako sa kwarto, ha? Tito, naghihintay ako sa kwarto. Ito ba ang tamang pag-amin ng pagkakamali? Kayo po kasi ang laging nagpapalambot sa kanya. Saan ka pupunta? Ginoo, sabi po ng binibini, nagugutom na siya. Gusto niyang kumain ng merienda. Nakakapal pa ng mukha para sabihing nagugutom siya. Kulungin mo siya at huwag pakainin ng 2 linggo. Opo. Hoy, teka. Huwag mo muna siyang pakainin ng kalahating oras. Opo. Tignan natin kung magagawa pa niya ulit. Siya pa rin ba itong boss na kilala natin noon? Ang walang atubiling magdesisyon? Kumusta na ang ipinagawa kong investigasyon? Boss, ang dahilan kung bakit napunta ang inyong asawa sa club ay dahil sa imbitasyon ng isang lalaking kaklase. Pero ang eksaktong relasyon nila ng lalaking ito, kung ano talaga, hindi pa rin namin malinawan. Boss, nagkakamali po ako. Asawa mo po ang unang, nang akit sa boyfriend ko. Talagang nagkakamali na po ako. Boyfriend mo, Oo, siya ang may kasalanan sa simula. may lalaki nga pala. Hoy, gago ka. 1 buwan na kayong kasal. Hindi ka pa umuuwi. Gusto mo bang maghimagsik? Lolo, ang babaeng yon na puro plano, hindi ko na siya makikita. Tigilan mo na yan. Binibini, ito po'y mga halamang pambihira na pinagkagastusan ni Ginoong Fu. Hindi po ito damo. Huwag niyo pong bunutin. Itong halaman sa paso. Walang dahon, walang bulaklak. Ano na klaseng pambihira yan? At itong malaking bahay, pero walang manok o pato. Sayang naman. Fuyanshing, marami akong paraan para pauwiin ka. Haha. Apo ko, ang mga halaman sa pasong yan, puro damo yan. Bunutin mo kung gusto mo. Talaga? Ang hotel industry sa bansa. Ang average annual growth rate ay 8%. May problema po, Ginoong Fu, binunot po ng ginang. Ang mga halaman yung inalagaan ng 3 taon. Pinag-alaga na lang ng manok at pato. Ano? Ginoong Fu, may problema po. Nasa sala po ang binibini, nagtutuyo ng longganisa. Sinira po ang Roman silk na kortina. Ginoong Fu, Ano na naman ang ginawa niya? ayon po sa katulong. Ang ginang po. Ang ginang po'y ginagamit ang Qing Dynasty ceramic jar na binili ninyo sa auction, pangburo ng bawang. Ano? Bumalik tayo sa bahay. Lolo Fu, napilitang bumalik si Ginoong Leo. Mabuti, ngayong gabi magsisimula na ang klase. Sa wakas, naipakilala ko na sila sa isa't isa. Haha. Xiao Wanwan. Tito, bakit ka bumalik? Xiao Wanwan. Hayop ka. Ngayon ang simula ng klase. Ikaw ang maghatid sa kanya. Lolo, marami sigurong sariling gagawin si Ginoong Liu. Hindi ba't nag-ayos na kayo ng sasakyan? Ayos lang, makakapunta naman ako ng mag-isa. Talagang ang pamilya Zhao, mayamang dalaga, ang laki ng handa. Mga kaklase, nakita na naman kita. Ito ang mga regalo ko para sa inyo. Libo-libo ang halaga ng bag na ito, di ba? Matagal ko na itong gusto. Ang bait-bait talaga ni Miss Zhao. Wala yan. Kapag ako na ang naging kinatawan mamaya, sa pagtalumpati ko sa entablado, suportahan niyo ako. Marami pa akong ganyang mga bag na walang kwenta. Oo.
Rolls Royce. Sino yan? Mas malaki pa ang dating kaysa kay Miss Zhao. Nako, si Xiao Wanwan na naman. Agad-agad pinag-init-ina ng atensyon. Hindi naman nabanggit ng principal. Hindi ba ito yung nakikipagrelasyon sa lalaki at nabuntis ng hindi pa kasal na si Xiao Wanwan? Isang taga-bukid lang. Paano niya kayang sumakay ng Rolls Royce? Ang kapal ng mukha nitong klaseng tao na agawin ng atensyon sa akin. Tingnan natin kung paano ko siya pagtutumbahin. Hindi pa rin kayo na-expel. Ikaw, bakit mo ako sinuntok? Sa kapangyarihan namin, hindi basta-basta ma-expel. Noon, naloko lang niya si Sixth Master. Nang kumilos ang nanay ko, pinakawalan kaagad kami. Ang pagsuntok ng walang dahilan tulad mo, ayon sa school rules, dapat ma-expel. Sinong nagsabing walang dahilan? Ang suot mo ay limited edition na coat ni Master Ganai. Ninakaw mo yan sa akin. Ano, magnanakaw pala siya? Binili ito ng lolo ko para sa akin. Anong biro yan? Ang damit ng pamilya Ganay, milyon-milyon ang presyo para makabili. Tulad mo, galing ka sa liblib na probinsya, kayang-kaya mo yan. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Habarin niyo sa kanya yang coat. Ano nang ginagawa ninyo? Tuloy lang ang paghuhubad. Anong nangyayari? May nagsasabing nagnakaw ng damit. Nakakadiri talaga, dapat lang naparusahan siya ng husto. Xiao Wanwan, ipopost ko lahat ito sa internet para makita ng lahat. Huwag, I-post mo sa internet para matuto siya. tigilan na ninyo. Tigilan na. Ang mga estudyante ay pinapapunta sa auditorium para sa opening ceremony. Ang student representative na si Xiao Wanwan pumunta na sa backstage para maghanda. Naglakas loob kang agawin sa akin, ang pagiging student representative. Hindi karapat-dapat ang isang magnanakaw na tulad niya. Kung ganun, ipakita natin sa mga magulang kung anong klaseng tao ka. Ano nang gagawin ninyo? Gusto mo lang magpasikat, di ba? Ngayon, papasikatin kita ng husto. Dalhin ang mga ninakaw niya at ang mga gamit niya. Sumama kayo sa akin. Ang Zhao Corporation ay nag-donate sa ating paaralan ng isang buong gusali para sa pagtuturo. Mamaya pagdating nila, siguraduhing maayos ang pagtanggap sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Nasaan na si Xiao Wanwan? Magsisimula na ang ceremony. Nasaan na siya? Narito ang representative. Nandito na ang kinatawan. MS, Zhao, nakarating ka rin. Inihanda ko ang unang hanay para sa inyo. Ano to? Bakit ka napalo ng ganyan? Sino ang gumawa nito? Direktor, ang kinatawan ng aming paaralan. Nagbenta ng katawan para sa pera. Nagnakaw ng gamit. Nagkakahalaga ng daan-daang libo. Tinuruan ko siya para sa paaralan. Ano? Ang sama ng ugali niya. Paano siya natanggap ng paaralan? Maging kaklase siya. Nakakahiya talaga. Direktor, akin lahat ang mga gamit na yan. Hindi ako nagnakaw. Maliban na lang kung may tao. Ang makakapagpatunay para sa'yo, pansamantala kaming maniniwala sa'yo. Lao Liu, ikaw na lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Pakiusap, sagutin mo ang tawag. Hoy, Tito, sagipin mo ako, bilis. Tara, sagipin ang misis. Gago, kung ang manugang ko at ang apo ko ay may mangyari, huwag ka nang bumalik. May hawak na lumang cellphone, tapos suot-suot ang mamahaling jacket. Akala mo batang ako? Ang sakit ng tiyan ko. Dalhin niyo ako sa ospital, bilis. Muntik ko nang makalimutan. Magulo ang buhay pribado ni Xiao Wanwan. Buntis siya. Tumawag kayo ng ambulansya, bilis. Narinig niyo lahat, di ba? Hindi namin siya inaakusahan ng walang basehan. Siya mismo ang umamin. Bata-bata pa, buntis na. Talagang halatang galing sa probinsya, nag-aaral, dinala pa ang mga kalat mula sa bahay.
Gusto kong malaman kung kaninong tandang lalaki kanya nagluloko. Ha ha ha. Si Master Fu Lao Liu. Asawa pala siya ni Master Fu Lao Liu. Ito, ano ito? Xiao Wanwan, kung talagang asawa siya ni Six Master Fu, wala na tayo. Xiao Wanwan, ang lakas ng loob mong mag-edit, si Sixth Master Fu, kapag kumilos siya, ang buong mundo ng negosyo, ay nanginginig. Paano siya magpapakasal sa isang probinsyana mong tulad mo? Hindi ako. Huwag ninyo akong aapihin ng labis. Pagkat ako ang legal na asawa ni Sixth Master. Nang babanta ka pa sa amin, Principal, para sa isang mababang uri at sinungaling na estudyante, hindi ba't dapat siyang paalisin? Paumanhin. Binabawi ko ang lahat ng sinabi ko. Hindi ako pwedeng ma-expel. Nagsikap ako ng higit pa, kaysa sa iba, para makapasok sa universidad na ito. Hindi ako pwedeng ma-expel. Sige, basta aminin mo sa harap ng camera na nagnakaw ka, na isa kang materyalistang. Ibabalik ko sa'yo ang mga dokumento mo. Sabihin mo. Bilis, sabihin mo. Ako ay magnanakaw. Ako ay isang materyalista. Anak. Ako ang nagkamali. Paumanhin. Kasalanan ko ang lahat. Sixth Master, bagong video ni Madam. Mga hayop. Gagantihan ko sila. Bilisan mo. Ngayon, ibalik mo na sa akin. Sinabi kong ibabalik, pero hindi ko sinabi kung paano. Ay, wag. Ha 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 ha. Hindi karapat-dapat ang tulad mo sa kolehiyo. Mga tao, hawakan ninyo siya. Pirmahan mo ang voluntary withdrawal form. Ay, Kung ayaw ninyong mamatay, huminto kayo. Kung ayaw niyong mamatay, tumigil kayo. Lao Liu, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Kayong dalawa na naman. Nang-aapi kayo ng tao ko. Ang tapang nyo parang may kinain kayong pampalakas ng loob. Tao mo. Yung marriage certificate nitong probinsyana, totoo pala. Paano nangyari yun? Paano siya magugustuhan ni Lao Liu? Zhao Min. Anak ni Zhao Quanfu. Naalala pa pala ako ni Lao Liu. Miss Zhao, para sa inyo talaga pumunta si Lao Liu, no? Basta ngayon, sa harap ni Lao Liu, magpakita tayo ng maganda. Asenso na tayo. Tito. Lao Liu, tamang-tama ang pagdating ninyo. Si Xiao Wanwan, isang probinsya nang galing sa nayon, hindi lang nagnakaw ng damit ni Miss Zhao, nagkunwari pa na asawa ninyo. Lao Liu, kaming bahala sa pagdidisiplina sa kanya para sa inyo. Oh, paano mo siya didisiplinahin? Sabihin mo sa akin. Liu Ye, kami na ang bahala sa pagtutuwid sa kanya para sa inyo. Oh, paano mo siya tutuwirin? Sabihin mo sa akin. Siyempre, paalisin natin si Xiao Wanwan sa eskwelahan, at pauwiin sa kanilang probinsya. Kulang pa. Di, habarin natin ang kanyang damit para matuto siyang magpakumbaba. Parang masyado naman yata yun. Isang beses lang naman niya ako ininsulto. Hindi. Kulang pa rin. Binibining Zhao, para sa'yo talaga siya pumunta. Patay na si Xiao Wanwan. Liu Ye, kung nakipagrelasyon siya sa mayaman, at nagdalang tao ng walang asawa, bugbugin natin siya hanggang sa makunan siya, para maibalik ang magandang pangalan ng eskwelahan natin. Ngayon, mas mabuti na. Gawin mo ang sinabi mo. Binibining Zhao. Nagkasala sa inyo si Xiao Wanwan, magiging katatawanan na siya, ng buong Jiang Province. Ha ha ha. Ano pang hinihintay nyo? Simulan na. Hoy, anong ginagawa ninyo? Hoy, mali ang hinuli ninyo. Si Liu Ye, ang babae ang tinutukoy niya. Bakit? Bakit ako? Bitiwan ninyo ako. Huwag ninyong aapinin ang aming binibini. Kayong lahat ang dapat hulihin. Imposible. Si Xiao Wanwan, isang mahirap lang siyang taga-probinsya. Paano siya naging binibini ng pamilya Fu?
Ang aming misis at si Sixth Master Fu ay lehitimong mag-asawa. Ang dinadala niya sa sinapupunan ay ang magiging tagapagmana ng pamilya Fu. Paulit-ulit mong tinatawag na anak sa labas. Parang ayaw mo na ng buhay mo. Sixth Master, isang malaking pagkakamali lang po ito. Hindi ko sinasadya na bastyusin ang inyong asawa. Pinilit lang po kaming lahat. Kami po ay inutusan lang ni Miss Zhao. Ikaw na babae. Nangangahas kang magparatang sa akin. Mamamatay ka sa akin. Mali ba ang sinabi ko? Kung hindi dahil sa iyo, paano naman kami makakapagkasala kay Sixth Master at sa kanyang misis? Sixth Master, paano po natin pakitunguhan ang mga ito? Kanina sinabi nila kung paano nila binastos ang misis. Ganoon din ang gawin niyo sa kanila. Maria, tulungan mo ako. Sixth Master, ang aking biyenang lalaki ay matagal ng kaibigan ni Jifu. Bata pa, hindi pa alam ang tama sa mali. Maaari po bang pakinggan ninyo ang pakiusap ng isang matanda? Palampasin na po ninyo ang aming pamilya. Sixth Master, mahal na mahal po ako ni Lolo Fu. Ganoon ba? Kung ngayon ang lolo ko ang makikiusap para sa'yo, maaari kong kalimutan ang lahat ng nangyari. Lolo Fu, ako po si Zhao Min. Naalala niyo pa po ba ako? Min, bakit mo naisip ang tumawag sa lolo mo? Lolo Fu, nagkamali po ako ng kaunti. Maaari po bang dahil sa inyo? Hayaan na po ni Sixth Master Fu ako. Ano ba yan? Pero sabihin mo muna sa lolo mo, ano ba ang ginawa mo? Sa paaralan, ang nambastos sa iyong manugang na babae ay siya. Nambastos sa aking manugang. Wala na. Sa tono ng boses ni Jifu. Tapos na ang pamilya Zhao. Wala na. Ganito ang tono ni Lolo Fu. Tapos na talaga ang pamilya Zhao. Lolo Fu, tulungan niyo po ako. Lolo Fu, hindi ko talaga sinasadya. Huwag kang tatawag ng basta-basta, hindi ako lolo mo. Ang lakas ng loob mong apihin ang manugang kong babae. Hayop ka. Kung hindi mabangkarote ang pamilya Zhao mamayang gabi, huwag ka nang umuwi. Nag-utos na si lolo. Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo na siya. Patong-patong na ang mga nanggugulo. Dapat lahat sila ay maparusahan ng husto. Nanay, tulungan niyo ako. Anak. 1-1. Ayos ka lang ba? 1-1. Boss, may dugo, may dugo. Dalhin nyo sa ospital agad. Nin. Pasensya na. Kasalanan ko, hindi kita naprotektahan. Nin. Sa tingin ko, may gusto ka ng iba. Hindi ko alam kung paano haharapin to. Nin, bakit mayroon ka nito? Sir, isang linggo na akong hindi pumapasok sa eskwelahan. Ang boring-boring ko na. Kapag nagkamali, dapat magdusa. Para matuto ka. Hello. Kuya. Paano mo nakuha ang numero ko? Kinuha ko sa school records. Bakit ka absent ngayon? May konting problema sa bahay. Papasok na ako bukas. Okay, hindi na kailangan. Bye. Sino yon? Kaklase. Boss, Imbestigahan mo ang school. Paano nila pinoprotektahan ang impormasyon ng mga estudyante? kahit sino na lang pala ang binibigyan ng numero. Opo, simula bukas, bantayan mo siya. Ano mang mangyari sa school. I-report mo agad sa akin. Kuya, hinahabol mo pa rin si Xiao? Noong isang linggo, si Zhang Wei, hindi alam ang dahilan. Bigla na lang nawala ang buong pamilya niya. Hindi ordinaryo ang babaeng yun. Iyon ang patunay, na mayaman at makapangyarihan ang pamilya niya. Sabihin ko sa'yo, ang ganitong klaseng babae. Kailangan agapan. Pero kahapon, sinabi niya, na may boyfriend na siya, di ba? Ano naman kung may boyfriend? Marami akong paraan. Para sila ay maghiwalay. 1-1, matagal na kitang hinihintay. Ito, espesyal kong ginawa ito. Para sa'yo, mainit pa, kainin mo. Sir Shu,
May problema. May lalaking nagdala ng almusal para kay ma'am. Boss, ayon sa report, ang lalaking estudyanteng ito. Ay nagdala ng almusal para kay Maam. Ganoon ba? 1-1. Espesyal kong ginawa ito para sa'yo. Wow, salamat kuya. Ang bait mo talaga. Eto pa. May yogurt pa. Ang bait mo talaga. Kailangan ba? Isang almusal lang yan. Ang swerte naman, 1-1. Ngayong quarter, ang Fu Group ay nakabili ng 23 kumpanya, kasama na ang mga negosyo sa pagkain, real estate, at mga stock. Liu Ye. May bagong balita na naman ang bodyguard. Si Mrs. at isa pang kaklase na lalaki ay nag-aaral silang magkasama sa library. Nag-aaral silang magkasama. Bantayan mo pa rin. Mas mabuti kung maririnig mo ang pinag-uusapan nila. 1-1, okay lang ba kung sabay tayo? Kuya, sinabi ko na, may boyfriend na ako. 1-1, bata ka pa. Subukan mo lang ng ilan, malalaman mo, na mas bagay ako sa'yo kaysa boyfriend mo. Hindi na kailangan. Nakita ko na ang pinakabagay para sa akin. Sige, Xiao 1-1, kung di uubra ang mahinahon, huwag kang magalit kung gagamitan kita ng lakas. Hoy! Mamayang gabi, kayong dalawa. Ihanda ang sasakyan para sunduin si Mrs. sa school. Boss, may meeting pa po kayo mamaya. Muntik nang maagaw ang asawa ko. Ano pang meeting, alis na. Hoy, Tito. Bakit hindi pa lumalabas si Mrs.? Boss, huwag po kayong mag-alala. Tatanungin ko, ano nangyari? Nasaan si Mrs.? Kanina, ay nalalayan ko si Mrs. Paglabas ng school, nakita ko si Mrs. na tumatakbo papunta sa inyo, boss. Kaya, hindi ko na siya masyadong bantayan. Ano? Mga walang kwenta. Bilisan nyo, hanapin ang lokasyon. Kuya Zo, nakuha ko na para sa'yo. Ikaw na ang bahala. Salamat sa hirap. Hintayin mong makuha ko siya. Tataas na ang buhay ko sa mga susunod na araw. Sasabay na kayo sa ginhawa. Salamat, Kuya Zo. Xiao 1-1, Xiao 1-1. Hindi mo ba gusto ang magpakasanto sa harap ko? Pagkatapos ng gabi na to, tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap. Wan, bakit ka gising na? Anong ginagawa mo? Wala, kanina lang. Kanina, nakita kitang hinimitay. Kaya mabait akong dinala ka sa hotel. Hindi ganoon. Kanina, nakita kitang himatayin. Kaya mabait akong nagdala sa iyo dito sa hotel. Nakatingin lang ako sa mamahalin niyang damit. Hindi ko inakala na ganito pala kaganda ang katawan niya. 1-1. Bitawan mo ako. Uwi na ako. 1-1, 1-1. Makinig ka muna sa akin. Maingay sa eskwelahan. Bihira lang tayong makapag-usap ng tahimik. Huwag kang mag-alala, makipag-usap ka lang sa akin. Makipag-usap ka lang sa akin. Pangako, pauwiin kita mamaya.
Kuya, bitawan mo ako. Nahihirapan na akong huminga. Xiao Wanwan. Totoong gusto kita, ayaw kitang pilitin. Bakit hindi ka sumusunod? Yung boyfriend mo, saang bagay siya na higit sa akin? Kuya, sa totoo lang, natatakot ako. Baka may masabi ang mga tao sa eskwelahan. Kaya nagsinungaling ako na may boyfriend ako. Pero ang totoo, may asawa na ako. Napakagaling mo, makakahanap ka ng para sa iyo. May asawa ka na? Alam mo naman ang tito. Siya ay isang Tito pala ang boyfriend mo? Isang matandang lalaki lang. Okay lang, hindi ako nag-aalala. Pwede namang maghiwalay kahit kasal na. At hindi mo pa nasubukan. Hindi mo alam, kami ng mga batang lalaking malalakas. Kumpara sa matandang yon, iba talaga. Subukan mo lang, malalaman mo. Huwag kang mag-alala, Xiao Wanwan. Pagkatapos ngayon, babae mo na ako, magiging mahinahon ako sa'yo. At hindi mo ba ako masisisi? Isipin mo, ang lamig mo sa akin sa eskwelahan. Kaya wala akong magawa kung hindi ganito. bitawan mo ako. Hayop ka. Bitawan mo ako. Mas gusto ko kapag lumalaban ka. Akala mo ba na dahil ganyan ka, makakasama na kita, nangangarap ka? Xiao Wanwan, inaasahan ko na ganyan ka talagang tao. Tingnan mo kung ano ito. Sasabihin ko sa'yo. Alam mo ba kung bakit kahit ang dami kong babae, walang nagsusumbong? Dahil kayong mga babae, masyadong mahalaga ang reputasyon, madali kayong kontrolin. Hayop ka, kung malaman ito ni Ese, hindi kanya palalampasin. Palamunin lang din siya tulad ko. Anong magagawa niya sa akin? Palamunin? Ano pa nga ba? Yang mga damit at alahas mo, daan-daan hanggang 1,000 ang halaga. Sa Jiangcheng, ang lalaking mas mayaman sa iyo, bukod kay Sixth Master, wala nang iba. Anong pinagtatawa mo? Huwag mong sabihing akala mo talaga na mayaman na dalaga ako, kaya ganyan ka, magpakapagod para lang suyuin ako. Hindi, Wanwan, nagkakamali ka, totoong nagugustuhan kita. Sasabihin ko sa iyo, lahat ng meron ako, galing lahat kay Fixie. Kung wala si Ese, isa lang akong probinsyana, na estudyanteng walang-wala. Paano mangyayari yon? Kahit na pinigil na ang balita, pero sa grupo ng mga bagong estudyante, alam na yan ng lahat. Kung ayaw mong maniwala, tumawag ka at magtanong. Imposible naman. Hoy, ang totoong pagkatao ni Xiao Wanwan, totoo bang mayamang dalaga siya? Mayamang dalaga. Paano mangyayari yun? Galing siya sa liblib na nayon at isang mahirap na estudyante. Pero, senior, huwag mo sanang guluhin si Xiao Wanwan. Walang may lakas ng loob makipag-away sa asawa niya. Puta ka, nakasuot ng peke ng mamahaling brands. Nagpapanggap pang mayamang dalaga. Ayon sa lokasyon, nasa hotel na ito. Hanapin niyo sila sa bawat kwarto. Opo. Ano nang ginagawa mo? Xiao Wanwan. Ngayon na hindi ka na, isang mayamang dalaga. Bakit pa ako magpapakita ng respeto sa'yo? Binabalaan kita, huwag kang lalapit. Binibigyan pa kita ng mukha, no? Xiao Wanwan. Wanwan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Bitawan. Masyado kang mapang-arap. Ngayon, naglakas loob kang lokohin ako. Ako, ngayong araw na ito, gagawin kitang kaiyahiyang tao. Nahanap na ba? Boss Leo, dito. Gusto mong mamatay? Sino to? Naglakas loob kang gambling ng gimmick ko? Boss Leo? Boss Leo? Yung tiyuhin na sinasabi mo, si Boss Leo pala? Naglakas loob kang magkaroon ng masamang balak sa aming madam, nabubuhay ka na ba nang masyadong matagal? Boss Leo, nagkamali ako, hindi ko alam na babae mo pala siya.
Siya ang nanulsul sa akin. Opo, Sixth Master. Kung alam ko lang na babae mo siya, kahit 10,000 tapang ang ibigay mo sa akin, hindi ko gagawin yun. Sixth Master, kahabagan ninyo ako. Hayop ka. Sixth Master, patawarin ninyo na ako. Sixth Master, napakahayop talaga ng taong yun. Nandito ang lahat ng ebidensya. Sixth Master, kahabagan ninyo ako. Sixth Master. Sixth Master. Itong taong ito, ano po ang gagawin? Palisin mo siya. Sixth Master. Sixth Master. Dahan-dahan lang. Putulin ang ari at aipakin sa aso. Huwag po. Sixth Master, naimbestigahan na. Akala ng lalaking yun si Mrs. ay isang mayamang dalaga, nang hindi siya makatikim. Nagalit at nagpakasama, at sinaktan si Miss. Akala ko noon, proteksyon sa kanya ang pagbibigay ng magandang identidad. Akala ko, ang pagbibigay sa kanya ng magandang estado ay para protektahan siya. Putulin niyo ang kamay niya. Ano, hindi mo magagawa yan. Huwag. Ang sampal na ito, ituring na lang nating bayad sa pagpapalaki nila sa akin. Oy, tool. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo akong hawakan. Ako na ang kay Tito. Boss Leo, ito. Gusto mong mamatay? Ibalik mo na sa akin. Sinabi kong ibabalik, pero hindi ko sinabi kung paano ibabalik. Ako pala ang dahilan kung bakit nasaktan siya. Si Wanwan, napakabait na babae. Mula nang ikasal sa'yo. Palagi na lang. May problema. Anong klaseng asawa ka ba? Paano mo siya pinapangalagaan? Buti na lang, ligtas ang apo kong babae, at ang sanggol sa tiyan niya. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Hindi ko siya naprotektahan. Parang may kakaiba ngayon Lolo. Pinakasalan ako ni Wanwan para lang mabayaran ang utang na loob sa'yo. Mula pa sa simula, wala siyang nararamdaman para sa akin. Pero dahil sa akin, nasaktan siya. Malibang pinanatili ko siya sa tabi ko. Ikaw naman, may problema ka rin pala sa pag-ibig. Gusto mong malaman kung totoong nagugustuhan ka ni Wanwan? Madali lang yan. Tutulungan kita. Paano? Hintayin mo na lang. Lolo. Nak. Alam ng lolo na marami kang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. May sorpresa ang lolo para sa'yo. Si Wanwan lang ang sasama sa akin. Boss Leo, espesyal na ipinagbilin sa akin ni Old Master Fu na sumunod ka ng palihim. May magandang palabas. Ano bang pakana nitong matandang ito? Lolo, ano ba talaga ang sorpresa? Ang sikreto-sikreto naman. Dilat mo lang ang mga mata mo. Malalaman mo na. Hi. Hi. Lolo, sinusubukan mo bang pagtagpuin kami o paghiwalayin? Tito Leo, may bilin si Lolo Fu. Manood ka na lang ng tahimik. Ang mga ito ay pinili ko ng mabuti. Maganda naman, di ba? Lolo, ano po ibig sabihin nito? Engkantado ka. Alam ng lolo mo na ikinasal ka sa batang yon. Ay para lang, magpasalamat sa lolo mo. Ang pagpapakasal sa'yo, sa lalaking mas matanda ng ganito, ay talagang ikinahihiya mo. Lolo Few, ito'y nakita sa kinain ng manok, baka po nawala ninyo. Lolo, noong una, ang pagsama ko kay Tito ay talagang dahil po sa inyo. Pero sa tuwing may panganib, si Tito ay parang isang bayani na laging sumusugod para iligtas ako. Kung ayaw ninyong mamatay, huminto kayo. Gusto ninyong mamatay? Nang lumipas ang panahon, di ko alam kung kailan nagsimula. Nagustuhan ko na si Tito. Sa buhay kong ito, si Tito na lang ang gusto ko. Totoo ba? Kahit na ang pagmamahal sa akin ni Tito ay dahil sa sanggol sa tiyan ko, ayos lang. Kasi, ang maibabalik ko lang kay Tito ay hindi naman ganun karami. Engkantada.
Tito, Mahal kita. Dahil ikaw ay si Xiao Wanwan, ang simple at mabait. Hindi dahil sa bata, o dahil sa ibang bagay. Pero maniwala ka mula ngayon. Ako, si Tito, ay tiyak na. Papatungan pa ng libo-libo ang pagmamahal ko sa'yo. Baka magliyab na naman ang sanggol sa tiyan mo. Halika, pasanin kita. Matandang umibig. Kailangan pa talaga akong umaksyon.